180 piso. Yan daw po ang pinagkakasya ng isang mahirap na pamilyang may 5 miyembro para makakain sila sa buong araw. Paano nga ba mararamdaman ng mga pamilyang ito yung sinasabing paglago ika ng ating ekonomiya? Nakatutok si Bernadette Reyes. Isa ang mag-anak ni Tess Covacha sa pinakamahihirap na pamilya sa bansa na tumatanggap ng ayuda sa pamahalaan bilang bahagi ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Sa kwenta ng National Statistical Coordination Board, ang isang pamilyang mahirap na may 5 miyembro tulad ni Tess, kailangan ng 5,458 pesos kada buwan o 180 pesos kada araw para matustusan ang pangkain. Lumalabas na kada miyembro ng pamilya may budget lang na 36 pesos kada araw para maitawid ang gutom sa maghapon. Pilit pinagkakasya ni Tess ang 180 pesos kada araw. Sa almusal, pandesal at kape sa halagang 30 pesos. Kanin, ginataang isda at gulay sa tanghalian sa halagang 50 pesos. Sa hapunan naman, napagkasya niya ang 70 pesos para sa 1 kilong bigas at 1 guhit ng karne. Hahaluan na lang daw niya ng gulay para magkasya sa pamilya. Mas mataas ng konti yung budget namin pag may pasok na kasi andyan po yung pamasahe, andyan po yung baon. Yung pambayad sa kuryente sa tubig po, iniipon na po namin. Yung tinatabi ko pong 30 pesos, yun na yung pinakaipon, iniipon na namin. Kasi yun na yung pinambabayad namin. Nauubos yung pera, wala na minsan na itatabi, kahit 10 piso. Kung isasama sa kwenta ang ibang gastusin tulad ng pabahay, gamot, damit at edukasyon, papalo sa 7,821 pesos ang kailangan ng isang pamilya para maitawid ang gastusin. Karagdagang kita na 2,292 pesos pa ang kailangan kada pamilya para makaahon sa kahirapan. Buntis pa naman ngayon sa ika-4 na anak si Tess, kaya gustuhin man niyang mamasukan, hindi raw niya kakayanin. Mga anak na ako, pagkatapos ko magpahinga, maghanap talaga ng trabaho para hindi ako mapag-iwanan. Sa datos ng NSCB, sa unang 6 na buwan ng 2006 hanggang sa unang 6 na buwan ng 2012, hindi nagbago ang bilang ng mga mahihirap na pamilya sa bansa. Paano kasi? Tumataas man ang kita ng bawat pamilya, kasabay rin itong tumataas ang presyo ng mga bilihin. Kaya para maramdaman ng ordinaryong Pilipino ang pag-usad ng ekonomiya, kailangan makagawa ng maraming trabaho ang gobyerno. You need to generate a lot of those employment opportunities. And for that to happen, because this cannot be done overnight, we really need to establish credibility in our economy, the credibility in our institutions so that investors would put their money into this country. Sabi ni ekonomisang si Dr. Peter Liu, maraming bakanting trabaho ngayon. Ang problema, maaaring hindi ito angkop sa kakainan ng mga walang trabaho. With respect to poverty, I suspect yung karamihan kasi naman ang trabaho sa BPO at call centers won't be necessarily those coming from the poor. Kasi you need a certain level of education. So unless we can really, siguro, as they say, make a significant dent in the ability ng economy to generate jobs, no? That might hinder yung very poor from participating, no, in the so-called formal economy. Kasi otherwise, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.